During our Sunday service, our topic is about faith. This child of God experienced a childlike faith healing in the name of Jesus. A childlike faith in Matthew chapter 18. Now he received miracle when he goes with me in prayer. Wala na. Okay, okay sa akin. Thank you, Ganang natira. Gana. That's why what we need in these last days to increase our faith. Bakit pa? We need to understand yung how to have a childlike faith. So, may-text po natin yan sa Matthew chapter 18 kung saan sabi ng Panginoon, you cannot enter into the kingdom of God if you don't have a childlike faith. Lumakan sa tubig, magkumat ng hangin, bumuhay ng patay katulad ni Lazaro, feeding the 5,000. Dapat meron tayong desire, Lord, I want to grow more. Amen. Hebrew 11 verse 1 to 2, ang pananampalataya, pag-itiwala ng mga nangyayari inaasahan, katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. At sabi ng Panginoon, pinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya. Bakit pa? In the Old Testament, yung mga forefathers natin. It is because they are pioneering. Walang platform na kagayahan sila. Katulad na lang kay Abraham. Saan ka nakakita? Inalay mo yung anak. Nanalangin ka magkaroon ng anak. Nagpakita sa iyo ang anghel. Magkakaroon ka ng anak. Then after 10 years, wala pa rin silang anak. It seems to be, they lost their faith. Kaya yung unang anak, ni Abraham ay sino po ba? Si Isaac. Pero bago si Isaac, meron pa. Sino po? Si Ismael. So even si Abraham, nagkaroon daw sa kanyang faith. Ngunit sinubok siya ulit ng Panginoon, ialay mo ang iyong anak. Without hesitation, ginawa niya po yung tanong. That's why tinalulutan ng Panginoon yung una. Sa generation natin ngayon, hopefully by the grace of the Lord, may kalugdan din tayo ng Panginoon that in our generation, there is a man, there is a woman, na kung saan ang ating anak, katulad noon, noong unang panahon, tinalulutan ko rin ang kanilang pananampalataya. Let's keep sharing our live streams, our posts, and our testimonies.